Shout out sa miyembro ng medyo malakas na nilalang. Sa pagpapatuloy ng kwento, sa bawat salita ay umusbong ang isang madilim na alaala mula sa nakaraan. 10 taon na ang nakalilipas nang matuklasan ng kanilang pamilya ang dambuhalang minahan ng espiritual na bato. Kung iyon ay naprotektahan, maaari sanang magpundar ng isang kapangyarihang kasing lakas ng Hongmang sekta sa loob lamang ng isang gabi. Ngunit ang lihim na iyon ay ipinagkanulo ng kanyang sariling tiyo. Sa inggit at kasakiman, ipinagbili nito ang balita sa Luyun sekta. Ang kapalit ay ang ganap na paglipol ng kanilang pamilya. Isinalaysay ni Lin Zihi ang madugong gabing iyon. Ang kanyang ama, sa kabila ng lahat, ay huling nag-alay ng sarili upang maisalba lamang ang kaisa-isang anak. Siya mismo'y nagtatakbo sa dilim, ngunit nahulog sa kamay ng mga tulisan. Ang lahat ng kanyang ari-arian ay nilimas, at sa pagkakadurog ng kanyang dangal ay ibinente siya na parang isang hayop. Hanggang sa dumating ang araw na nagbago ang kanyang kapalaran, ang araw na iniunat ni Xiao Xuan ang kamay at buong kabaitan na tinanggap siya bilang disipulo. Sa kanyang pagbabalik tanaw, tuluyan ang bumigay ang emosyon ni Lin Zihi. Muli niyang niyakap ang kanyang guro, nagbuhos ng mga luha, at isinatinig ang pasasalamat na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang lahat ng pait at kirot ay ngayoy nababalutan ng isang pag-asa, ang pag-asa na may kakampi siyang matatag at handang ipaghiganti ang lahat ng kawalang hiyaan. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Xiao Xuan ang mapaluha rin. Sa kanyang puso'y sumidhi ang determinasyon. Hindi niya hahayaang manatiling sugatan ang kanyang disipulo, bagkus ay siya mismo ang tutugan sa kasamaan ng Luyun sekta. Buo niyang ipinahayag na sila'y bababa ng bundok upang tuparin ang paghihiganti. At sa gabing yun, sa ilalim ng malawak na kalangitan, magkasamang umalis si Xiao Xuan at Lin Zihi mula sa matatarik na bangin ng ikapitong tuktok. Ang kanilang mga anino ay naglaho sa alapaap, dala ang bigat ng nakaraan at ang walang hanggang pag-asa ng kinabukasan. Samantala, sa kagubatan sa labas ng lungsod ng Luyon, lumulubog na ang araw sa itaas ng mga puno. Ang kalangitan ay tila isang malambot at matingkad na telang peles na nakalatag sa malayo. Sa tabi ng isang batong malaki, may bakas pa ng dugo na naiwan mula sa nakaraang laban. Doon muling magsisimula ang isang bagong kabanata ng kanilang paglalakbay. Magkatabi ang isang binata at isang dalaga, parehong pawisan at hingal na hingal, habang nakahawak pa rin sa kanilang mga espada. Sa lupa sa kanilang harapan ay nagkalat ang mga bangkay ng maraming nilalang, bawat isa'y nakatihaya o nakadapa sa iba't ibang anyo ng pagkamatay. Sa biglang paglapit ng mga yabag, tumindig ang binata na si Buuri at itinuro ang kanyang espada sa paparating, worry batid na niya kung sino ang darating. Katabi niya, maingat na itinaas ng dalagang si Lai Chingquan ang hawak na espada, handang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Sa kabila ng usok at liwanag, lumitaw ang isang matandang lalaki, si Zhang Yi, isa sa mga kilalang pinuno ng Sun Moon Ghost Sect. Hawak niya ang mabigat na broadsword na nakapatong lamang sa kanyang balikat, habang nakangisi at tumatawa na parabang pinupuri pa ang dalawang nakaharap sa kanya. Sa kanyang palagay, nararapat lamang na mapatay ng dalawang kabataan ang marami niyang tauhan, ngunit sa paningin niya'y wala nang higit pang kakayahan ang mga ito. Subalit ang binata at dalaga ay kapwa halos maubos na ang lakas matapos ang mahaba at matinding pakikipaglaban sa mga alagad ng kaaway. Kaya't nang makita nilang biglang sumugod si Zhang Yi, agad silang binalot ng pangamba. Gayunman, nanatiling matatag si Buori, mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang espada at mariing itinutok ito sa kalaban, habang sa kanyang loob ay kumukulo ang galit at determinasyong lumaban hanggang sa huli. Ngunit bago pa man sumapit ang bangis ng matanda, isang biglaang bugso ng kulay rosas na enerhiya ang dumiretso mula sa likuran. Bagamat mabilis na kailag si Zhang Yi, nawalan siya ng balanse at bumagsak sa lupa, dahilan upang ang nakamamatay na enerhiya ay tumama sa malaking batong nasa unahan. Pumutok ito at nagkabitak-bitak, nagdulot ng takot at pagkabigla sa dalawang kabataang nakasaksi. Mula sa alikabok, unti-unting lumitaw ang isang figura, isang dalagitang nakasuot ng sapatos na kulay rosas. Ang kanyang dalawang daliri ay nakataas pa, at unti-unting naglalaho ang bakas ng espiritual na enerhiyang kanyang pinakawalan. Siya ay si Shinuo, ang batang tagasunod na kilala sa kakaibang kakayahan. Kasama niyang nagpakita si Xiao Xuan, isang nakatatandang disipulo na kalmado at nakangiti habang pinagmamasdan ang eksena. Samantala, muling bumangon si Zhang Yi na galit, at nang makita ang bagong dating,
lalo lamang siyang nag-umigting sa kanyang nakasisindak na hangarin. Sa halip na umatras, lalo pa niyang ipinakita ang kanyang kababuyan at pang-aasar sa dalagita. Ngunit hindi nagpatinag si Shinoo, saglit niyang itinaas ang espada at nagpalabas ng bugso ng berdeng espiritual na enerhiya. Mabilis na sinalubong ni Zhang Yi ang kanyang pag-atake gamit ang pulang espiritual na liwanag mula sa kanyang sandata. Sa lakas ng banggaan, natilapon ang espada ni Shinoo at muling ngumisi ng palalo ang matanda, worry panatag na siya ang mananaig. Ngunit sa halip na matakot, muling nagtipon si Shinoo ng kapangyarihan, at sa dalawang daliri ay humugis ang isang munting espada ng kulay lila. Buo ang kanyang loob at matibay ang paninindigan, inilabas niya ang lihim na pamamaraan na itinuro ng kanyang guro. Sa likod ni Zhang Yi, biglang kumislap ang nakakasilaw na liwanag. Sunod-sunod na sumulpot ang napakaraming hugis ng espada mula sa liwanag na iyon at dumiretso sa kanyang katawan bago pa siya makapagtanggol. Wala nang nagawa ang matanda kundi ang magbitaw ng huling sigaw, at kasunod nito'y bumulagta siyang wala ng buhay, habang ang mga ibon sa mga puno ay nagsiliparan dahil sa bigat ng ingay at enerhiya. Nang tuluyang tumigil ang laban, lumapit si Shinoo upang suriin ang labi ng kalaban at kinuha ang kanyang dalang pouch. Nalaman niyang naglalaman lamang iyon ng ilang espiritual na bato at mga gamot na panglunas. Ipinasa niya ito kay Xiao Xuan bilang ulat, ngunit sa halip na angkinin, tinura ng nakatatanda na sa kanya na lamang ito, tanda ng kanyang pagpapahintulot at pagtitiwala sa batang disipulo. Sa sandaling yun, nakalapit sina Buuri at Lai Chingquan at magalang na nagbigay-pugay. Ipinakilala nila ang kanilang pinagmulan bilang mga disipulo mula sa Hongmang sect, kabilang sa mga alagad ng Elder Zuan. Ipinahayag nilang matagal nang may alitan ang kanilang sekta laban sa Sun Moon Demon Sect, at dahil sa labang ito'y natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa panganib. Bilang patunay, inilabas ni Buuri mula sa kanyang damit ang isang kaong maingat niyang binuksan. Sa loob nito ay nakasilid ang isang bihirang halamang tinatawag na libot-isang taong heartless grass, isang halamang mababa ang uri ngunit bahagi ng ranggong lupa. Bagamat hindi kasing halaga ng mga halamang makalangit o walang kamatayan, nananatili itong napakahalaga para sa paggawa ng mga gamot na pangpundasyon sa paglinang ng espiritu. Kumislap ito ng malamlam na liwanag na kulay berde, na parabang sumisigaw ng sarili nitong halaga. Ikinwento ni Buuri na napakatagal bago nila matagpuan ang halamang ito, at dahil na rin sa kanilang kahirapan ay madali silang nabiktima ng mga paghabol ni Zhang Yi. Upang maipakita ang kanilang pasasalamat, ibinigay niya ang kahon kay Xiao Xuan ng buong paggalang, na parabang ipinapasa ang isang yaman na di matutumbasan ng anumang salita. Sapagkat kung hindi dahil sa pagdating ni na Xiao Xuan at Shinoo, tiyak na nabawi ng kalaban ang kanilang pinaghirapan at baka sila man ay matulad na sa mga bangkay na nagkalat sa paligid. Nang maipakita ni Buuri ang kanilang natagpuang halamang libot-isang taong heartless grass, bahagyang nagulat si Xiao Xuan. Alam niyang ang ganitong uri ng halamang espiritual ay napakahalaga sa paggawa ng mga gamot na Foundation Establishment Peel, isang uri ng Paeldores na makapagpapataas ng husto sa tagumpay ng isang nagsasanay sa pagkakamit ng susunod na antas ng kultibasyon. Gayunman, sa kabila ng halagang taglay ng halamang iyon, buong galang na inialay ito ng binata bilang pasasalamat. Ipinaalala ni Buuri na sa kanilang sekta, itinuro ng kanilang mga guro na ang kabutihan ay kailangang maseklian at ang utang na loob ay dapat bayaran. Kaya't wala na silang ibang naisip na mas karapat-dapat sa yaman na yun kundi si Xiao Xuan na nagligtas sa kanila mula sa tiyak na kamatayan. Walang nagawa ang nakatatanda kundi tanggapin ang alay. Kahit may alinlangan sa una, napabuntong hininga siya at tinanggap ang kahon. Kasabay nito, tiniyak niya sa mga disipulo na kung sakaling makapagtimpla siya ng Foundation Establishment Pills, tiyak na bibigyan din niya sila bilang gantimpala. Labis ang pasasalamat ng mga kabataan at nagbigay-pugay sila ng buong puso. Ngunit hindi pa tuluyang nagtatapos ang tagpo. Napansin bigla ni Xiao Xuan ang kakaibang presensya sa paligid. Sa isang iglap, kumilos siya at ipinatama ang kanyang abaniko sa hangin sa kanyang likuran. Mula roon, tumilapon ang isang bugso ng espiritual na enerhiya na nag-anyong espada at mabilis na tumago sa hangin, animoy kidlat na dumaan. Tumama iyon sa isang punong malapit at nabuwal ang kahoy, kasabay ng pagbagsak ng mga nahulog na sanga. Doon tuluyang nabunyag ang dalawang nilalang na nagtatago lamang at tahimik na nagmamasid sa kanila.
Ang isa ay isang lalaking hubot burrow, balot ng bakal na kedena ang kanyang katawan na tila ba ito'y isang pangkaraniwang balabal lamang. Ang isa pa ay isang babaeng nakaupo kanina, bitbit ang isang dambuhalang pamalong may mga matutulis na tinik.